Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Teka, ayusin ko lang tong part na to. So, meron tayo dito, the devil, baliktad. Ito, upright, itong dalawa. Knight of Pentacles at Seven of Wands. Ano kaya itong ano? The devil, baliktad, no? Well, pag ganito, may someone, probably lalaki, yung magiging somewhat insecure. Pero yung vibe ko dito, mukha siyang covert narcissist. Yung dating, sabihin natin, personality, malaga noon. Hindi ko naman dinadiagnose, pero hanapin nyo na lang sa internet. Okay, yung description, so para ma-compare nyo itong taong sinasabi ko na malanark o covert narc or narcissist. Ganun ang dating. Ang tinitira niya ay yung mga taong malapit sa kanya or ina-abuse mentally. Okay? Mentally, psychologically, verbally. Okay? Ang alam ko kasi, hindi naman daw sila abusive physically kasi magiging sadist na daw yon. So, magkaiba sila. Yun yung alam ko. So, maaaring mali rin yung knowledge ko, pero yun yung pagkakaalam ko. So, pag ganyan, abuse, edi nagkukos ng damage din sa tao, di ba? Sa pag-iisip, sa emotion, sa way ng talking. Kasi yan mapanglait. Saka mga bully. Kaya lang ang tinitira nga niya, pag covert ay kapamilya niya o yung taong lagi niyang kasama sa loob ng bahay, kasi parang ginawa niyang hostage yung tao. So, prone siya sa pagiging diktador o controlling. So, psychological problem yon. Ano ba tawag dito? NPD. Narcissistic Personality Disorder. Okay, so again,
nasa type nun yung covert. So, ganun dating dito. So, beware. Okay? Sa ganong klaseng sitwasyon, magiging malaganon yung lalaki. Whether kapamilya ito o karelasyon. Basta kasama lagi sa bahay. O ka-roommate. Depende, basta kasama lagi sa bahay. So, beware sa ganong klaseng sitwasyon. Hanapin nyo na nga lang sa internet. Okay? Dagdag awareness. So, again, yung knowledge ko kasi hindi reliable. Kaya maganda kung kayo rin yung mag-search ng sarili nyong information. Anyways, etong Knight of Pentacles na upright na yan. So, yung Knight of Pentacles natin kinlarify ng Nine of Cups. So, maganda naman siya kasi ang dating sa akin, sabihin nating may ine-expect ang iba sa inyo or wish or tinatry manifest kaya lang hindi nangyari. So, this time mangyayari na yun. Dahil tayo yung Knight of Pentacles. Ibang case, sabihin natin ganun nga, may in-expect, may wish, o tinatry manifest, kaya lang di nangyari. Hindi basta-basta susuko yung iba sa inyo at magta-try again. Ganun ang dating dito sa Nine of Pentacles. Ngayon, ibang case din, pangatlong senaryo. Halimbawa, may minamanifest nga, wini-wish, or ina-expect yung iba sa inyo, at di nangyari. So, ang gagawin nung iba sa inyo, since mahirap ma-attain yung wish, o tinatry i-manifest, or expectation, so, ma-realize nila na maghanap na lang ng ibang option. Kasi card din to ng practicality, nakalagay doon. Anyways, ito. Seven of Wands. Seven of Wands kinlarify ng Eight of Wands. Sabihin nating hindi pumanig sa iba sa inyo ang kapalaran. Ang dating determinado pa rin kasi dito. Parang yun lang din sa sinabi ko dito. Yun sa wish, minamanifest o expectation na hindi nangyari. Parang ganun din dito. Na determined. Determined ang iba sa inyo na ma-overcome ang kung ano-anong challenges na kinakaharap or kakaharapin pa lang sa period na to. Isa na din dyan yung jealousy, enviousness. Kasi ang dating nasa taas ng tuktok, 'di ba? Nasa taas ng tuktok. Nasa tuktok yung lalaki, 'di ba? Ito yung kalaban niya. Ito kasi magmumukhang jealousy Jealousy, enviousness. So, pag pinagsama natin, hindi magpapaapi yung iba sa inyo or hindi papayag na matalo
sa mga kalaban. Ganun ang dating. Or ito yung enemy. Kasi pwede rin tong quarreling. So, determinado ang iba sa inyo na manalo sa kalaban. Or competition. Pwede rin ganun. Ngayon, kung cheating na to, sabihin natin may ganon, babakura ng iba sa inyo yung teritoryo. Siyempre yung asawa niya or karelasyon. Magiging defense mode na to. Kakaroon siya ng barrier. So, babakuran niya nga yung teritoryo niya. Yung asawa niya, lagi niyang babantayan. So, again, case-to-case basis. Anyways, dito na tayo sa dulo. Hindi natin nagamit yung ibang deck, sa susunod na lang. Ito na lang. Ito yung huli. May iba pa akong deck kasi dito eh. Pero ito na lang yung huli. So, basahin ko na lang tong part na to. Madali lang naman tong intindihin. So, ito na yung general advice para sa period na to. Isa lang kukunin ko. Ano to? So, sabi dyan, if your brother sin against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. Ito Matthew, sa Bible to eh. So yan yung advice sa week na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.